So, magandang araw na namang muli sa inyong lahat mga bok at welcome back naman sa Mumunti kong channel. So, kamusta kayo dyan? Luzon, Visayas at Mindanao? Ayos lang ba ang buto-buto natin? My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So, ito mga bok, talagang napasubo ako nito sa site na to mga bok. Talaga naman ito. So, sa turi na naman to mga bok. Ay, ginawa ko. Grabe to mga bok. So, yan mga bok, ayan. So, yan yung watchtower mga bok. So, yun yung Fuji Mountain. Yung nyug niyan, pababa, nandito yung upuan katabi lang. So, hindi ko inaasahan mga bok na mapapasok ako sa site ni Satori. So, yung mga zigzag na yan mga bok, yan. So, ibig sabihin yan, Satori method ang in-apply nila dito sa site na to. So, pansinin muna natin mga bok, ayan o, kabuwang ano niya. Yan. Yung kabuwang itsura ng ano na to. So, may nakasulat dun mga bok, ayan o, July. Nahanap ko lang to mga bok, gawa ng dito sa kaliwa niyan, may ano kasi mga bok, may nakasulat na June naman. June 25, 11. So, ayan mga bok. Yan. June. Tapos 25 yun mga bok. Ayan. Yan, 2. Tapos ito yung 5. Tapos 1, 1. So, ito wala na to mga bok. Parang normal. So, ito yung 2, 5, 1, 1. Ayan. June 25, 11. So, ano kaya to mga bok? Magbablog sana ako doon sa ano mga bok, dito sa waterfalls na to. Kasi may mga marker pa dong ano mga bok. Pang waterfalls naman. So, doon sana ako. Nung paglingon ko dito mga bok, nakita ko lang tong marka na to. Parang may naka-enclose na naman to sa kanya mga bok eh. Oh. Mataas eh. Lampas balikat yung ano nito mga bok. Lampas balikat yung taas ng ano na to. Ito, hanggang balikat ko to mga bok. Pero yan, lampas balikat, ibig sabihin sa kanya yan. Papasok mga bok ha. Yan. Pansinin nyo tong linya na yan mga bok. Ayan, oh. So, ibig sabihin, marker ito. Nababasagin natin. So, dahil nakalagay yan, ayan, mas mataas na sa balikat ko mga bok. Ibig sabihin, itong marker na to babasagin natin. Kasi may laman to mga bok. Ayan. So, ano ba ibig sabihin nito mga bok? May ideya na ba kayo mga bok kung ano ibig sabihin nito? Ayan. Linisan lang natin ng konti. Yan. So, may ideya na ba kayo nito mga bok? Kung ano ibig sabihin nito? So, ito, alam na des. So, naturo ko naman na to mga bok kung ano ibig sabihin yan. Yan, yan. So, hindi ko alam kung naturo ko na ba to sa inyo. So, ito, dahil naka-curve yan mga bok, ibig sabihin yan, dual shaft, no? Pwede direct,
pwede dukot. So yung dual shaft na yan mga bok, nasa taas, nasa baba. Ibig sabihin dalawa. So itong E naman mga bok, ayan. So ibig sabihin, dead person yan mga bok, ano? Kappa. Kaya nandito si Kappa. Ay, sorry, Satori pala. So ito Kappa method. Ito, dead person. So dalawang hanapin ito natin mga bok. Yung pond o swamp. Kasi nakalagay doon 25 tapos 11. Pond o kaya swamp. So ito naman mga bok, ayan, tunnel yan. Andito yung item natin mga bok. So dual shaft. Ito, dual shaft. Ito yung mangyayari natin mga bok pag nag-dual shaft tayo. Pag ida-direct shaft natin to mga bok, maiksi lang. Pero pag dudukotin natin yan mga bok, malayo. So may clue ba kayo mga bok bakit ginawang dual shaft ito? Maiksi. Bakit kailangan pa nating magdukot? Kailangan natin itatanil to, no? Napakalayo, oh. 'Di ba mga bok? Napakalayo ng ano natin dadaanan. So may dahilan yan mga bok. Kaya ginawang dual shaft yan mga bok dahil pahirapan ito. Puno ito ng traps pag ida-direct natin to. So balikan muna natin yun mga bok para mas lalong maintindihan nyo ang code na yan. Kasi itong code na to mga bok, yan yung mga nakasulat dyan, at itong nakadrawing dito sa kabila, iisa lang yan mga bok. At itong mga nakasulat dito mga bok, yan, yung kabuuan na yan, at yung paligid natin, iisa lang din yan. So, ang dami pa palang nakasulat dyan mga bok. Yo. Ayan, letter D, malaki. Ayan mga bok. Tapos meron tayo dito, E. Ayan mga bok. E. Parang hindi yata halata masyado mga bok. Pero letter E yan mga bok. Ayan o. Yan. Tapos S. Tapos ito mga bok 4. Yan. 4 yan mga bok. Gidinikit yung R. So ito. Tinutukoy lang naman itong mga bok bato. So hindi na to in front mga bok ha. So wala nang ibig sabihin yan mga bok kasi nasa mother code tayo. So nakasaad niyan malaking bato ang tinutukoy nito. Bato lang, hindi na in front, hindi na mouth. So bato lang ang sinasaad niyan. Bato na may ano tawag nito mga bok? Dead person. Nagtanong. Dead person, so Kappa method yan. No? Swamp or pond ang hanapin natin. Taas at baba. So ito yung mga target natin mga bok. Ayan o. So itong 4 na to mga bok, flag ano. So ang tinutukoy nito kasama na yung mga marker nila na nasasaksakan ng flag. Dalawa yun mga bok, 'di ba? So ito yung tinutukoy nun. Pangalawa, yung upuan. Kung gagawin natin tong rectangle yan mga bok, ayan. So may isang chamber na tinanggal dito. May triangle pala. No, triangle ang tinanggal. So yung kalahati nito mga bok nandun sa upuan. Itong R na to, nasabi ko naman na to, nadikod ko na to doon sa mga naunang video ko, no. Pero itong R na to, ang tinutukoy nito yung Fuji Mountain kasi doon to nakasulat. So ito yung Emperor's Throne. So ito naman yung Fuji Mountain. Swamp, pond, yan. Swimming pool. E, S, 4, balik 4, tapos idinikit yung R. So andito pa yung July mga bok. Wala nang number to mga bok. So yung nandun June 25:11. Ito nakasulat dito July. Malaki din to mga bok, parang nasa mga 6 yata tong ano na to. Yan. Nasa 6 yung pagkasulat, tapos dito 4. 4 o 3.
Ito, L, basag na. So yun, pansinin natin yan mga bok. May mga zigzag, dalawa ano. May mata, may ilong, talagang may bibig, nakatawa pa oh. Pero akala mo naman masaya. So may isa pang ano dito mga bok. Tapos dalawang V. Yung balikat niya naman yan mga bok, ayan, malaking C. Talagang may balikat siya, no? So, buti na lang mga bok, yun yung mas nauna kong nagdikod doon. Kung ito yung naunang ano ko mga bok, nahanap, so maaring magkamali ako dito sa decoding mga bok. Kasi ganito yun mga bok, ano? So, itong mga zigzag na nasa taas mga bok, ayan, kung mapapansin nyo, kakaiba dito sa baba. Itong sa taas kasi mga bok, nakasaad niyan, mga bato na may kanya-kanyang laki at haba at taas. Kaya ayan, mga hindi magkakapareha. So dito naman, pare-parehas ang laki halos, pati taas pare-pareho sila kahit may ibang malaking bato pero yung sa taas halos pare-parehas sila kaya ayan, almost uniform yung pagkakasulat. So ngayon, nakasaad dito mga bok, ayan, malaking C, ibig sabihin yan malaking bato. Ito naman ang shaft. So ngayon, kung ito yung unang nahanap ko mga bok, iisipin ko, itong shaft na to matatagpuan dyan. Sa mga grupo ng bato na may kanya-kanyang laki at taas. Itong pangalawa, dito yan matatagpuan sa mga bato na may halos magkakasin laki. So buti na lang nakapagdikod na ako doon bago ko to nakita. Kasi yun nga, malilito ako dito. Itong dalawang grupo na to, doon ako malito kung saan yung dalawang shaft. So yun, malaking bato yan mga bok. No? Ayan, nasa loob siya. So ibig sabihin yung dalawang malalaking bato, ito yung naglalaman ng nandun yung main shaft nila. So pansinin natin yan mga bok, ayan kwadrado. Ito oblong. Dalawa lang yung main shaft pero tatlo ang deposito dito. So parang kumbaga dila ito mga bok, itong ngipin, ito dila. Kasi bibig na yan eh. So itong bibig na to mga bok, hindi yan in front ha. So yung literal mouth na yan. Yun lang. Mouth. Kasi nasa mother code tayo mga bok. So kung papansinin natin yung bato na to mga bok. Ayan. So naka-slope, parang tinagilid to ng konti. At pansinin din natin na maigi mga bok. Itong na to. Open. So ayan, wala nang linya dito no. Open siya. So ibig sabihin, ang sinasaad ng marka na to, nandun sa kabila. Kasi hindi ko makikita yung kabila nito mga bok. Talagang tinakpan yung buong paligid dun sa yung nandun sa Fuji Mountain Watchtower, pati yung upuan, natakpan. Kaya inopen ito. Para ipaalam sa atin na itong mga sinulat nito, dito sa bato na to, nandun to sa kabila at wala dito sa harap. So, yun na mga bok, Yun ka, dito ka magtataka. Dalawa lang naman ang nila. Dalawa lang yung main shaft. Ayan, dalawa yung main shaft, dalawa yung deposito. Bakit naging tatlo ito? mga bok. So, itong naman na to mga bok, itong site na to halos natuntun ko naman na to lahat eh. Ang problema ko na lang dito mga bok, ang team. No? 600 plus naman na tayo mga bok. So, kailangan ko lang ng mga 1,000 subscriber. So yun, pwede na akong unti-unting mag-ipon ng pondo para sa team. Kung sakali mang kumita ako dito sa pagbablog mga bok. So kahit makabuo ako ng team mga bok, maging successful man kami, hindi ako titigil sa pag-vlog. No? Para ma-share ko din sa inyo mga bok. So ulitin ko sa inyo mga bok, baguhan lang ako Kaya sabay-sabay tayo dito matututo. Sa gusto lang na matuto sa decoding.
So sa remapping naman, marami na dyan mga bok. Nagkalat na yung mga nagre-remap ngayon eh. Kahit naman sa decoding, marami naman din dyan mga bok. Marami nagde-decode dyan. So kayo na bahalang mag-apply niyan sa site nyo. So dito, ako, itong channel na to walang patunay sa ngayon. Kasi wala pa akong team. Kaya yung mga decoding ko parang lalabas na gawa-gawa ko na lang mga bok ano. Kasi wala naman akong mga patunay sa inyo. Yun nga, kasi wala akong team, wala akong hukay na ginawa, wala akong basag sa dami ng ano na to mga bok. Sa dami ng naka-enclose dito sa area na to. No? So yun, antayin nyo lang mga bok pag nakabuo ako ng team. Babalikan ko rin to. So itong anong mga bok, kung papansinin natin, ayan, parang fire ano. No? Kita nyo naman mga bok. Pero pansinin nyo to mga bok, ayan. Shaft. Nakayo. Ayan. So, dalawa sila. Oh. Ito may mga tulis yan mga bok. Ayan. May mga tulis. Pero ito naka-curve yan. Pati ito naka-curve. Hindi yan. Ay, may matulis pala konti. No? Matulis pala ito ng konti. Ito parang U. Pero kung papansinin natin mga bok, ayan. Naiiba ito. Naiiba din yan. Tatlo lang naman ibig sabihin yan mga bok. Either itong dalawang shaft na to, pinuno nila to ng fire. Fire traps, no? Bomb traps ito. Kasi naka-fire yan eh. So, pangalawa, itong dalawang shaft na to, napaikutan ng mga hot trucks. So, pwede nyong i-search dito sa YouTube yan mga bok, yung hot trucks sa metal detecting. Kahit metal detector niyan mga bok, didetect yan. Pangatlo, itong mga items dito na nasa area na to mga bok, hindi kailangang hawakan rekta, no? Walang direct contact. Kailangan may gloves tayo mga bok bago natin hawakan yung mga items na yan. So yun yung mga ibig sabihin yan mga bok. Fire kasi yan eh, no? Pwedeng bomb traps, pwede ring mga hot trucks. So, pwede ring mga items niyan, hindi talaga mahawakan. Kung napanood nyo na yung mga naunang video ko, doon sa Fuji Mountain, tinadtad nila ng poison itong area na to. Yung mga naka-enclose. So, yun, bantayan nyo yung mga naka-enclose yun, mga bok, ano. So, yun, mga bok. May dalawang hole pa pala dito, mga bok. So, ito, home. Ayan mga bok. Kung papansinin natin mga bok, dalawang ano yan. Itong dalawang bato konektado dito sa roof na to. Yan, konektado sila no. So ibig sabihin, may dalawa silang tinatawag na home. Nagwa-watch over dito sa dalawang shaft na to mga bok. Ayan, dalawa yan mga bok. Oh. Dalawa din. Dalawang main shaft, dalawa din yung nag-watch over dito sa ano na to. So nakasaad dito mga bok flag. Ayan. So itong flag na to mga bok, ang tinatawag nilang home. So dalawa lang dito sa site mga bok ang nasasaksakan ng flag. Dalawa din ito. So ibig sabihin, mga special deposit yung ano mga bok. Itong watchtower na yon at yung isang nasasaksakan ng flag doon. So ibig sabihin mga special deposit yan. Yung watchtower na yan ang nagbabantay ng dalawang deposito. Yung isang flag naman ang nagbabantay din kung sakali mang mawala yan. Kasi nag-isang bato yan mga bok sa gitna ng field. So mula dyan sa ano mga bok, sa Fuji Mountain paakyat, mga malalaking bato yan dyan na may kanya-kanyang laki at sukat at haba. So mula naman dito sa ano na to, itong watchtower na to, papunta dito. So yung mga bato dito mga bok, malalaki din naman. Kaso lang, yung mga malalaking bato dito mga bok, halos pare-pares yung taas.
So pagka maliliit naman halos pare-parehas din. Ayan, kung mapapansin nyo dito mga bok, yung natakpan na lang yung iba. So nandun yung last part natin sa ano mga bok. Yung sa Fuji Mountain, last part natin yung doon, yung part na yon. So ito yung nakasa dito mga bok. Ayan, dalawang home. So ito, saan ba to matatagpuan to? Kasi ito nahanap ko na to mga bok. Nahanap ko na rin naman na to mga bok. So tandaan natin, dalawa lang yung main shaft nila. Tatlo yung main deposit. No? Nakakalito ba mga bok? Dalawang main shaft. Bakit naging tatlo to dito? Magkahiwalayan mga bok ha. Ayan, magkahiwalayan. Itong tatlo na to. Kasi itong pangatlo nandito sa home nila, tinago. Ayan. So ang pinakamalaki mga bok, yung home. Dito sa marka, pinakamalaki. Kasi maliliit na box lang yan eh. Oh. So kita nyo ba mga bok, ayan oh. Yung hilalaki ko. Oh. Pero sa ano mga bok, sa presyuhan nito, tatalonin nito, wala pa sa kalingkingan nito. Dahil dito mga bok. Itong C na to, at yung malaking diamond na nakaukit doon sa Fuji Mountain, iisa lang yan mga bok. So dalawang malalaking C. Ibig sabihin, yung dalawang shaft na yan mga bok, naglalaman ng malalaking gemstone. No? Kaya tinagtad nila ng ano yan mga bok, naka-enclose. So nabilang nyo na ba lahat mga bok kung ilan yung mga naka-enclose dito? So yung ano mga bok, nakasa doon kay ano mga bok, kay Pagong. Ayun, andun si Pagong mga bok. Sana ba to? Dito banda mga bok, yan. Nandyan si Pagong, yung bato na yata na yan mga bok. Yan, nandyan sa likod niyang mga bulaklak na yan, nandyan si Pagong. Yung nagagrab ng mga butas mga bok, 14 yun ano. So mula dito sa ano mga bok, watchtower papuntang Pagong, 7 yan na naka-enclose. So tingnan nyo mga bok, 7. So ngayon, wala pa akong patunay sa inyo mga bok ano. Dahil yun nga, puro dikod lang naman. So ang sinusundan ko lang naman mga bok yung mga marka nila. So yun lang yung mapapatunayan ko sa inyo na meron. So ang nasa sa inyo na yan mga bok, kung maniniwala kayo na 7 nga lahat yung nandun. Hindi pa kasama to mga bok, dalawa din yan, naka-enclose din yan. May dalawa din dito, naka-enclose din. Pati ang bato na yan mga bok, naka-enclose yan. So mula doon sa kay, ayan mga bok yung upuan. Ito yung north, south naman si ano, si Phoenix. So nasa north side ito ni Phoenix na kung saan may naka-enclose din yan. Ito pang bato na to mga bok, may naka-enclose din. At yung ano nga pala natin mga bok, yung pinagmarkahan, yung mismong pinagmarkahan itong bato na to, naka-enclose din. So ito yung marker na to mga bok. Puntahan lang natin. Ipopost ko lang muna mga bok ha. So itong bato na to, ay itong bato. Itong ano na to mga bok. Itong marker na to. Yan. Oh, kasi yung 4 na daliri. Ito yung nagsasaad mga bok. May isa pa. 1 item. Yan, kasi kamao. So nakasa dito inside this rock yung isa. Yung isa naman papunta doon. Ayan mga bok. Talagang binigyan ito ng daan mga bok. Hindi ako makakakyat mga bok, gawa ng daming ano kasi. So kung susundan natin yan mga bok, ayan, papunta yan doon. Ayan o, talagang tatama doon sa marker natin mga bok. Ayan, kitang kita talaga yung marker na yan. Yun yung pinagmarkeran mula dito. Kita nyo ba yung mga bato mga bok nasa gilid lang? Oh, may mga bato pa yan dyan mga bok. May bato din dito. Pero binigyan talaga ng daan. Itong marka na to. Yan. Talagang binigyan to ng daan mga bok. Oh, papunta talaga doon. Tatama talaga doon sa ano na yun. So, yung bato naman din na yun mga bok. May marker din. May markings din na nakasaad sa kanya na naka-enclose siya.
at babasagin natin. Ano? So, kita nyo ba mga bok? Uy, may kakaiba pala dito mga bok eh, oh. Parang inumpisahan na yata ito mga bok. Sinilsil na mga bok. Puting-puti yung bato mga bok. Kasing tulad to dun sa ano mga bok eh. Naka-wall ito. Parang wala yata ito. Nandun yata sa kabila. Nakaumbok kasi yung mga bok eh, oh. Ayan mga bok. Nakaumbok tong part na to eh. Yan oh. Parang meron yata ito mga bok ah. Taas, baba. Sa baba. Naka-enclose. So parang flat ito. Parang meron yata ito mga bok. Patusok mga bok eh, oh. May nakasaad divided. May hagdan talaga dito mga bok. May apakan eh, oh. Tapos may isa pang apakan eh, oh. Tapos isa pa. Divided. Isa, dalawa. Nandun yung isang malaking bato mga bok. Meron din dito isa. Pero parang wala namang nakasaad sa kanyang ano, naka-inside siya. Parang walang nakasaad na naka-inside. Wala pala sa kanya mga bok, ayan oh. Papunta doon mga bok sa watchtower. Nalito ako ah. Talaga naman eh. Yan mga bokeh oh. Paakyat sana. Pero may guhit dito naka-X sa kanya. Pinutol siya. Instead na itong arrow na to dito magpo-point. So kinat siya bigla dito sa taas. Ibig sabihin target natin nandun. So yung bato pa rin na yun mga bok. Ibig sabihin niya nandito sa kaliwa. So ibig sabihin wall na ito mga bok. Para sa apat na deposito, nandun yung apat na deposito. Yung naka-X na may dot sa gitna. So ito yung wall. Sus, akala ko pa naman mga bok meron talaga. Kasi ito araw na to eh. Ayan, malaki dito. Makapal yung pagkaguhit. Tapos papanipis. Paakyat yan eh. Pero kinat siya. So yung item na yan, papunta yan doon. So papasok. Hindi yan dito. At wala din sa kanya. Kala ko meron eh. Inumbok kasi yan mga bokeh oh. Ayan. Nakaumbok ano. So parang meron sa kanya eh. Pero wala. Wala to dito. So yung uso na yan nakapoint doon mga bok. Ayun. Sa watchtower. Yun doon niya nakapoint. So tandaan nyo yung marka na yan mga bok. Pagka makapal to ditong linya na to, papanipis, paakyat yan. Huwag lang ikat. Kinat to eh. No? Nandito yung item mga bok. Ayan eh. Oh. Kasya yung kamao niyan mga bok. So yung hole na yan, kasya yung kamao. So itong item na to, papunta doon. Hindi paakyat. Walang laman to. Marker lang ito mga bok. So yun yung nakasad ng markings na yan mga bok. Tandaan nyo. So papunta yan doon. Sa kabila. So
Balik tayo doon mga bok. Dito talaga. Ito yung tatamaan mga bok yo. Ayan o. Dadaan sa ano. Dadaan dito sa highway. Ay highway. Pathway. Highway. Yan. So naka-enclose nga ano. So kaya yun yung ano nito mga bok. Kadaming ano. Naka-enclose dito sa lugar na to. Dahil sa tatlong deposito na to. Malalaki. So sa ganitong site mga bok, so ito, ilang engineer ang nagtutulong-tulong dito mga bok para sa Boreal layout, no? So sa hindi ko pa alam mga bok kung madidetect ito ng mga ikot-ikot kasi ganito. Sa ganitong site mga bok, wag nating iasa yung paghahanap ng mga nakatagong yaman sa mga gamit natin ano kasi pwede tayong makahukay ng kasing laki ng kamao na semento pero may gold dust. So pwede rin tayong makahukay ng ano mga bok yung kasing laki ding kamao bato na sobrang lakas mag-emit ng magnetic field. So pasalamat na lang kayo mga bok kung nakahukay kayo ng kasing laki lang ng kamao pero may laman namang gold dust. So medyo kahit papano mababawi rin naman yung pagod natin ano. Kaysa naman sa ganito kalaking bato tapos walang laman, bato lang talaga. So ang saklap naman nun. So ito mga bok, paglaanan nyo ng panahon sa pagbasa ito mga bok kasi itong mga code na nakasulat dito at yung paligid natin ay isa lang. Kasi ito karamihan dito mga bok, mga bato dito na nandito, mga gawa nila. So yung mga gawa nila mga bok, ang ano yan, malakas mag-emit ng magnetic field yan mga bok. Kahit metal detector, didetect yan mga bok, tutunog yan. So yun, dahil sa dalawang shaft na yan, kaya pinuno nila to ng mga naka-inside rack. So pati ito. Kasi nakasa doon sa marka na yon, doon sa bato na yon, yun. Hindi na masyadong kita yan, bato yan, papunta yan dito. So may nakasa din sa kanya, babasagin natin. Nakasipa pala to mga bokyo. May butas, parang butas sa taas. May butas sa taas. So dokot, ito mismo. Hindi to pababa mga bok. No, may butas doon, pag ganyan. Hindi yan pababa, ito yung stopper niya mga bok oh. So bantayan niyo yung mga stopper mga bok kasi yung butas na yan hindi yan palabas, papunta yun dun sa kanya. Bantayan niyo yung mga stopper dito mga bok. So katulad niyan, parang malalim to dito mga bok kaya no. No, pinalalim. Nakalitresi siya pero malalim. So bantayan niyo yan. Yung butas na yan hindi yan palabas, didiretso yan sa loob. So kaya pinuno nila to mga bok. Dahil sa sina to ang malalaking gemstone. So yan yung nakasulat dun sa dito sa Fuji Mountain, nakaukit malaki. So ginawa nila yung diamond mga bok, ayan nakaganyan no, malaking gemstone. So kung gagawin nating triangle, may chamber, dalawa na nawala. So yun ang ibig sabihin, dalawang chamber. Katulad, parehas lang din yan doon mga bok sa Pentagon. Yung Pentagon at diamond, doon yan galing sa triangle mga bok. No? So tanggalin natin yung isang kanto, tanggalin din natin isang kanto, magiging diamond or magiging pentagon. So parehas lang din yun ang hanapin mga bok, bato pa rin. So yung pentagon at diamond, may chamber na hidden. Dalawang kanto kasi nawala. Pero yung pentagon mga bok, pag nakuha nyo yun sa hukay, lagi nyong tandaan mga bok, sinisimbolize nyo din yan 5 elements. So ibig sabihin, nandyan na lahat. Pinagsama-sama. Kung hindi man pinagsama-sama, may iilan sa 5 elements na yan ang nandyan sa hukay na nag-aabang. So dalawa ibig sabihin,
dalawang chamber, 5 elements. So yun yung sa ano, bantayan nyo yung mga pentagon mga bok, maliit man yan o malaki. Pag maliit, syempre, maliit lang din yung elements na nilagay nila doon. Pero pag malaking pentagon, malaki din. Yung 5 elements na nandun. Pati yung chamber, malaki din. So yun, doon niya nakabase mga bok. Yung pentagon at diamond, sa triangle yan kinuha. Tinanggal yung isang kanto kasi hidden yung chamber, triangle. Yung triangle mga bok, chamber yan. Kaya naging diamond o kaya pentagon. Pag diamond, bato ang hahanapin, may nakahidden, dahil may nakahidden na chamber. Either nasa bato na yon or huhukayin, naka-chamber. So yun yung ibig sabihin yan mga bok. So parang nadikod naman ko naman yata to mga bok ano. So itong E, swamp or pond, taas baba. So ito naman yung number 4, yung nasasaksakan ng flag, 2, at tinutukoy din nito yung upuan kasi yung gagawin natin tong square, may isang chamber din na nawala, may isang part na nawala na kung saan nandun sa upuan yung isang parte na to, yung naka-triangle na butas mga bok. So yan yung missing part nito. So ito yung Fuji Mountain, doon to nakasulat itong R na to. So ayan mga bok, letter D, Big Rock. So dito tayo mga bok, ano ba to? Itong July na to. So alanganin to sa ano mga bok eh. Alanganin to sa tunnel eh. Ito. So siguro parang tunnel dito mga bok. Kaparehas lang din to ng kabilang code. Ito yung shaft nila, and open box yan mga bok. Ito yung shaft. So yung tunnel naman nila mga bok, ganito yon. Ang layout, pa L. Mula dito sa mga shafts, open cut. Ito, open cut, no? Para sa direct shaft. So ito naman yung layout ng tunnel nila para sa shaft na to. Ito yung shaft. So ito yon. Kung hindi ito ang ano mga bok, kung hindi ito layout ng pagkakalagay ng mga bato, so yan yung layout ng ano natin, ng tunnel natin, ano, malayo. So itatunnel natin itong shaft na to na pa L mula doon sa mga open cut shaft, no? Mga open cut ito. So itong open cut na to mga bok, ito yon, E. So dito, ayan mga bok, ito yung V, dalawang shaft. Yan, ang tinutukoy niyan. So itong malaking ano naman na to mga bok, yan, Big Rock, 2. Big Rock ang tinutukoy niyan mga bok. 2 Big Rock. So yan yon, 2 Big Rock. So ito, 2 home, ang watchtower at yung isang nasasaksakan ng flag. So yan yung nag-watch over niyan sa 2 site. So, 2 magkakahiwalay na bato. 2 magkakahiwalay na grupo ng mga bato. May mga bato na may kanya-kanyang laki at haba at taas. So, yung isa halos parang uniform. So, yun mga bok, talagang nasa gitna talaga yan. Kasi dito banda mga bok, halos magkakaparehas na ang laki. Doon may kanya-kanyang sukat yan doon. At pati yung taas. So yan talaga mga bok ang nag-iisang pinakamalaking bato sa gitna ng field. Patag yan mga bok. Pa-slope na yan. Pag ganyan. So bundok na yan ang kabila. No? Nag-iisang malaki talaga yan mga bok. Pag pumunta ka dito sa site na to, ito yung unang mapapansin mo. Dahil nag-iisang malaking bato yan sa gitna. So ito naman din yung nakasa dito mga bok. So siya yung nasa gitna. Yan. Ito yung watchtower. Pero may isa pang maliit mga bok. No, kasi 2 nga sila. So itong ano naman na to mga bok. So ito naman dual shaft.
So dito natin to ipasok mga bok. Kung bakit naging dual shaft ito. So kung ida-direct natin mga bok, maiksi lang ang dadaanan natin ano. Pero kung dudukutin natin mga bok, sobrang haba. Pansinin nyo naman. Oh. Pag kasi naka-dual shaft yan mga bok, taas at baba, pareho yan. So saan tayo mag pangalawang shaft nito? Ito, saan to? Nandyan mga bok, sa dead person. Sa swamp, pond, or pool. So ito to 511. So ano bang meron dito mga bok? Ano ba ipasok natin dito? Kumpas? Kailangan ba natin ng kumpas dito mga bok? Kasi parang halos naka-wall din to mga bok eh. Oh. So sa ganitong code mga bok, hindi tayo gagamit ng kumpas. So titignan natin kung anong meron dito sa code 2, anong meron sa code 5, anong meron sa code 1. So sa code 2 mga bok, maaring wood element, maaring ding earth element. So literal, itong 5 center na. So ano tong 1? Anong meron sa 1? Anong element ang meron sa 1? Water. So nakasaad dito, maghahanap tayo ng pond or swamp na nasa code 2 at nasa code 5. So dito mga bok, meron ditong mga pinapaliguan ng pinapaliguan ng kalabaw eh. Talaga naman niyo. Ayan mga bok. Yan yung pond natin o swamp, no? Kaso walang tubig na nagsusupply para magkakaroon pa ng bagong tubig yan. Nandun din naman yung isa mga bok, ayan. Ayan, pinapaliguan din yan ng kalabaw. So nakasaad dun sa code natin mga bok, center. So itong na to mga bok, nasa center to. Ayun, nasa center din. So kung pansinin natin to mga bok, ayan. Ito kinat. Binaba to ditong area na to. Yan. Tapos kinat na naman, binaba na naman yan doon. Parang flat yan dito mga bok. Ayan. Paakyat ba? Tapos paakyat na naman dito. Center lang ito sa lapad, hindi sa length kasi kinat na dito. So yung isa doon mga bok, ang center sa lapad at center din sa haba ng field na to. So nakasaad doon sa code natin na center. 'Di ba mga bok? So ang tinutukoy ng center na niyan mga bok, 'yon. Ang center. So ito naman, tanggalin natin 'to kasi center lang 'to sa lapad pero hindi sa length. Ang center ng length pati lapad 'yon. Yan 'yon mga bok. Katabi lang ng watchtower. So, may isa na tayo mga bok, nasa center. So, saan naman yung code to? Bakit naging wood element naman yung code to mga bok? So, doon natin ipasok ang mga bok, ang lumang trigrams. Kasi pag gumamit tayo ng bagong trigrams mga bok, magiging earth element ang ang code to. So, pwede rin. Kaso, ang hanapin nating swamp, ang palantadnaan niya, wood element or earth element. So, kung natatandaan nyo mga bok yung mangga na yan, sa baba niyan, dito bandang kaliwa, may malaking bato dyan na tinabas. Napakadali lang idikod mga bok po na pagka makita mo yung buong field, maikunik mo yung mga marka, pati yung mga bagay na andito sa paligid natin. Code to, wood element, nandyan, manggayan mga bok. Baba, dito swamp, katabi nun, dito sa kaliwa din, hinati na bato. So yun yung palatandaan natin mga bok. So para saan ba tong dual shaft na to mga bok? Bakit kailangan nating daanin dito at para saan to? So dito naman to mga bok, dito natin ipasok ang itong na to. Kaya meron silang dual shaft. Ayan mga bok. May code tayo dito na parang letter F mga bok. Ayan parang letter T din. Ayan.
open. So ibig sabihin yan mga bok, traps. Pag ida-direct natin yan mga bok, matitrigger natin yung traps nito. Ngayon, pag itatunnel natin ito mga bok, maiiwasan natin tong traps na to. Open yan mga bok. Hindi yan dugtong dito sa linya na to. Ito yung dugtong. So ito yung tunneling. Ito. Diretso pa yan sa baba mga bok ha. Pero sinad lang nito mga bok, ito yung tunneling. So yung traps nandun lang sa taas. Kaya pag ida-direct natin, matitrigger natin tong traps. So para saan tong traps mga bok? Ayan o mga bok, letter A. Yan. Ayan yung letter A. Kappa method. Ang sunken deposit. So in-apply nila sa dalawang shaft na yan mga bok. Yung sunken deposit. Kaya ayan, ito, pag itatunnel natin, itong shaft na to, dalawang shaft, maiiwasan natin yung water trap na magti-trigger para bumaba ito mga bok. Nandito lang yung ano mga bok, nandito lang yung item niyan. So ito yung ano mga bok, yung pababa na yan. So ito yung sunken layer na kung saan nakatungtong itong ano na to. Itong chamber na to, nakatungtong yan dito. Kaya yan, pag na-trigger natin tong traps dito habang naghukay tayo, pagdating natin dito wala nang laman. Nandun na sa baba. Kasi ito yung, itong tubig na to, ang magsusupply ng tubig dito sa sunken layer. Ito yung magpapalambot nito sa layer na to, kaya yan kusang bababa yan. Pag itatunnel natin dito mga bok, may iwasan natin yung open yan mga bok ha. May iwasan natin yung water trap. So direct tayo sa ano na to. Direct na tayo sa chamber. Ito yun, nandito yung mismo yung chamber na pinaupo nila sa sunken layer. Ito. Sunken layer yan mga bok. Direct shaft yan. Ito yung tunnel, ito yung traps. Hindi nila dinugtong dito. So yun ang mga kadahilanan mga bok. Inapplyan nila ng sunken deposit. Ayan, letter A. Tapos may mahabang linya. Ito dugtong yan mga bok. Yan hindi dugtong kasi yan yung water traps na magti-trigger para magkakaroon ng para lulubog itong deposit na to. Bababa. Kaya dito mga bok, ayan. Yung code na yan mga bok at yung code na yon iisa lang yan. Itong code na to ang nagpapaliwanag kung bakit i-dual shaft ito mga bok. No? So ito namang dual shaft na to mga bok. Ayan, 2511 dahil water ito mga bok. So wala na tayong pagtatalunan yan mga bok. Water yan. Alin man sa dalawa, water. So yan yung iiwasan natin doon mga bok. Itong water na to. Dadaanin natin to sa dito sa 2 at sa 5 para hindi tayo dadaan dito sa water. Dalawang water yan mga bok. Dalawang shaft din. Meron tayo. Kaya nandyan yan yung 2, 5. Doon tayo magtatunnel. Kaya nakasaad dito mga bok. Ayan, nakasaad yan. Pag dudukutin natin, sobrang layo ng gagawin nating butas. Pero kung ida-direct, maiksi lang. Ano mga bok? Dual shaft yan. So ito na yung tunnel. Nandito yung deposit niyan mga bok. So kung baliktarin natin yan, mula dito sa entrance, maghalos magkapares lang to mga bok yo. Yan. So nandito yung entrance, ang layo ng lalakbayin natin mga bok papunta sa deposito. So mula dun sa swamp mga bok, ayan, yung swamp na yan, papunta dun kay Fuji Mountain, 40 steps ang ano niyan. So biruin nyo, ganun kahaba ang itatunnel natin mga bok. Pero wag nyong alalahanin mga bok, kahit naka-dual shaft yan, kahit itatunnel natin yan, kahaba-haba man, so nakasaad naman dito mga bok, may open naman. Yan. May open shaft sila mga bok. So malamang pag dating natin sa baba, madadaanan na natin yung open tunnel.
So madali na lang mga bok ang pag-abot ng deposito na to. No? Kalat yung mga marka na nilagay nila dito mga bok ano. Kung hindi natin to kayang maipagsama-sama, mawawala tayo mga bok. So nakasaad niyan ang shaft na to mga bok ano. Yan, may open shaft. So ito yung layout ng tunnel na mag-umpisa dito sa mga open cut ng shaft, direct shaft. Direct shaft yan mga open cut. Ito yung layout pa L. So madadaanan natin tong open tunnel kung dadaan tayo dito. Ayan, yan yung nakasaad mga bok. Madadaanan natin tong tunnel na to kung dadaan tayo dito sa malayo. Hindi direct. Dito tayo mag-umpisa sa E. So yan yung nakasaad yun mga bok. Taas at baba ano. Deposito din natin taas at baba. So yung ano din taas at baba yung swamp. So itong parte na to mga bok nasa taas. So yung sa mangga nasa baba, pababa na yon. So yun mga bok, yung mga code natin bantayan nyo. So ito yung dahilan kung bakit natin kailangang itanil. So ayan mga bok. Parang letter A pa din pala dito mga bok yo. May ano pa doon sa taas. No? So kailangan talaga nating mag-tunnel. Ayan. Ayan yung mga bok yo. So mula sa taas, yan yung ground. Pagbaba natin dito, pag i-direct mga buka, pagbaba natin dito, matitrigger natin yan. Yung water trap. So habang pababa na tayo ng pababa mga bok, yung tubig na natitrigger natin dito, bababa at bababa din yan. Hanggang sa kung saan man tayo aabot. Pag naabot na natin tong deposito dito mga bok, yung tubig na natitrigger natin dun sa taas, bababa yan dito. So ito yung tubig na yan ang magkukos para lumambot itong sunken layer na to. So kaya ayan letter A, bababa yan mga bok pag lumambot na to. Pero kung dadaanin natin yan sa swamp, ayan, itatanil natin to mga bok, direkta tayo dito sa chamber. Maiwasan natin yung traps na yan mga bok. So yan yung ano A, E. Parang ano siya mga bok. Ito A, tapos E. So yun. Pero hindi lang to dugtong mga bok. Ayan. Hindi yan dugtong. So dalawa yan mga bok. Ayan. Dalawa yung E. Ayan o. Dalawa, isa, dalawa. Ito parang dugtong pa rin to mga bok. Pero mas malalim ang ano nito. Dito. Malalim to. Ito medyo papyaw na lang. Yun talaga putol talaga yan mga bok. Pero kung titignan natin, letter E. Sunken deposit. So ito naman ang nakasaad ng sa itong E, pond or swamp. Nakasaad din to sa water traps na magti-trigger ng sunken deposit. Magsasank tong deposit na to kasi may sunken layer sila ditong nilagay. So yun yung mga kadahilanan yan mga bok kung bakit kailangan natin ng mas mahabang daanan kaysa dito sa maiksi. Kahaba-haba mga bok, 40 meters, nasa mga 40 meters itong mga bok. So mula dito, ito yung topsoil, mag-i-entrance tayo dito. So 40 meters, open na to mga bok kasi may nakasaad doon, open, may open box. So kung gaano man kalalim ito, so doon na natin matatagpuan yung tunnel nila na magdidirect sa atin sa dalawang deposito. Sa bawat deposito pala mga bok kasi dalawang swamp yan eh. Taas at baba. So may tig-isang swamp ang ano nito mga bok. Access nito. Tig-isang swamp sila na kailangan nating mai-access para maiwasan natin yung sunken deposit. So dito doon sa kabilang ano mga bok kay Satori, siguro dito mga
300 meters nandun lang sa baba mga bok. Yung isang saturi na binasagan namin yung bato na binutasan namin. So mga 300 meters doon sa baba. So ito parang extension na ito ni Satori mga bok. So tandaan nyo lang yung mga code na yan mga bok. Parang na-decode ko naman na yata to. No? May isa. Ang dami pa pala dito mga bok. Meron, ay hindi, mga basag pala to. So mga ano yan, mga basag-basag na bato. Yung mga nakasaad niyan, ayan o. Yan, mga basag na bato yan. So ito din naman mga bok, speaking of basag, ito talaga literal basag to mga bok. So ito, wala naman akong nakitang ano nito mga bok, yung bang mga tool mark na para masabi nating pinersa itong ano na to. Itong bato na to. Nabasag kasi mga bok hanggang doon to sa kabila. Bago lang to mga bok eh, oh. Puting-puti pa. Ayan oh. Talagang puting-puti pa yung pagkabasag niya mga bok. Bago lang ito mga bok. Ito yung luma eh. Oh. Pansin nyo naman pag luma, itim na. Yan yung mga lumang basag niyan mga bok. So ito, bago lang ito mga bok. Ayan oh. So hindi ko alam kung anong kuan nito mga bok. Ang nagkukos nito kung bakit ito nabasag. Ayan, parang number 8 pa yan mga bok. Ayan oh, parang number 8. Yan. So tumawid dito. Papunta sa baba, ayan mga bok. So ito naman, parang hanggang dito lang mga bok. Ayan yung mga crack niya no. Yan. Tapos yun, paakyat. Yung isang crack niyan mga bok, paakyat din doon, papunta doon sa kabila. So ayan mga bok eh. Yan yung crack niyan. Yan. Papunta dito talaga to sa baba. Tagos yan mga bok. Oh. Hanggang baba. So ito mga bok, nabasa lang to sa ulan. Kaya ganyan yung ano. Ganyan yung kulay ng basag. Ayan oh. Nag-crack. Pero itong crack na to, umiba. Ayan. Lumihis yung isang crack mga bok. Ito hindi nagtuloy sa ano. Dito lang. Umiba naman to. So hindi ko mahanapan ang dahilan to mga bok. Ba't to nag-crack? Nakasaad pa naman, naka-enclose to. So hindi ko mahanapan ng dahilan kung ba't nag-crack to. So siguro may nag-expand dun sa loob. Ano mga bok, ano sa tingin nyo kaya? So yan lang yung naisang na ano ko mga bok eh. May nag-expand dito sa loob. Kaya ito hindi naman to basta-basta mabasag na lang ng ganito na lang ano. Kahit mabilad pa to ng ilang daang taon, hindi to basta-basta mabasag ng ganito. Kalaki, bago lang talaga mga bok. So wala namang mga tool marks to mga bok. Na para masabi nating pinersa ito, binasag ba. Talagang nabasag talaga siya mga bok. Nakasaad pa naman to, naka-enclose. Isa rin to. Ayan. Yung butas niyan papasok, hindi palabas. So halos kabuuan, halos nahanap ko naman na to lahat dito mga bok. So para sa akin wala nang problema to. Kasi kung sa mga poison, alam ko naman ang mga poison mga bok. So ang kailangan ko na lang dito mga bok ang team. So pag ako nakabuo ng team, kawawa yung team ko dito mga bok. Talagang magsasawa sila dito kakalanghap ng poison. Kasi ito mga bok, tinadtad nila ito ng poison. Kahit dito mga nakaano na to mga bok, may poison din. So dahil sa shaft na to. Pero napakaganda naman mga bok dahil pwede nating idaan sa dual shaft itong ano na to. Itong dalawang deposito na to. So pag nakatanil tayo mga bok, madadaanan natin yung open. Ginawa nilang tunnel. So papasok na, hindi na tayo maghuhukay pa. Ang hukayin na lang natin dito mga bok, ang pababa. So ang papunta doon sa deposito, open na. Ito yung naka-L mga bok. Yung layout ng tunnel. So ito, mula sa taas, papuntang baba, ang hukayin natin. So ito, open na to mga bok. So mag-umpisa tayo dito sa mga open cut. I-direct shaft natin. Yung open cut na tinutukoy nito mga bok, yung pond. Ayan.
yung letter E, dead person. So yan din yung nakasaad dito na i-dual shop natin. Kailangan mas malayo pero mas safe. Yan mga bok. Ang June 25. Yan, ang June 25, 11. So water. Water. Dahil kung hindi tayo dadaan sa tunnel at magpapatigasan tayo ng ulo, matitrigger natin tong traps at mawawala ito. Sayang lahat ng pagod mga bok. Napakadali lang mga bok pag i-direct natin. Maiksi lang. Yan, sobrang iksi lang mga bok pag i-direct natin eh. Oh. Pero lagi nating tandaan ang traps. Mga bok, ayan oh. So sa bandang kaligitnaan halos sila naglagay ng ano mga bok. Ayan. Meron din sa kabila eh. Oh. So meron dito sa bandang gitna, meron din sa bandang baba. Pag halos abot na dito sa deposito mga bok, ano? Dito sa bandang gitna, ayan, dito naman sa bandang baba. So dalawa ang water traps nila mga bok. So yan din yung nakasaad doon. No, dalawa. Ang water traps na nilagay nila para mas dumami yung tubig na dadaloy dito sa loob ng tunnel natin. So yun, pag naabot na natin, maglalaho na. Bababa na yung deposito. So mas maganda dito mga bok, idukot natin. Wala tayong dadaaning traps. Ayan o. So nakasaad dun sa July na pagbaba natin, so madadaanan natin yung open shaft. No? So kailangan lang natin yan mga bok, maghukay pababa. Kasi open na yung papunta doon. Libre na, safe na. Wala tayong traps na dadaanan mga bok, kahit poison wala. Walang bomb traps, walang water traps, wala, lahat clean. So mahalaga to sa decoding to mga bok. Sana nabigyan ko kayo ng kaunting kaliwanagan dito mga bok, mga kaunting kaalaman sa mga code na to. So sunken deposit yan, letter A. So kailangan nating i-tunnel itong dalawa. Kasi madadaanan natin yung mga water traps. Dalawa din. So bandang kalagitnaan at dito sa baba. So kung itatunnel natin yan mga bok, wala tayong traps na madadaanan. Safe nating makuha ito. Naglalaman ito ng mga malalaking diamond mga bok. So kaya ganito kahirap mag-decode sa lugar na to. Talagang pahirapan. So yung dalawang shaft na yan mga bok na paikutan ng mga naka-enclose. So ditong area na to mga bok, puro malilit na lang ito. Nandun yung last part natin mga bok yung may X yung X na may dot sa gitna, yan yon, yung bato na yon. So ito pa yung isang target natin mga bok. Hindi ko na paglalapitan yan. So ito pa. Target pa natin yan. So ito. So nakasaad dun kay Pagong 14. 14 na nakatanggalan natin ng takip, bato na tanggalan ng takip kasi magkasya yung limang ano na yun, limang daliri. So nandun na yung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, panlabing-4 ito mga bok yung minarkahan nila. Kadami mga bok ano. So ganito ang area kapag prepared site. So yon, may mga code na tayong para malihis tayo sa mga traps. Napakasimple. Napakadaling abutin. So ang team na lang ang kailangan ko mga bok. So siyempre, yung team na mapagkatiwalaan din naman ano. Hindi tayo basta-basta pupulot na lang ng mga tao para isama sa team natin. So syempre yung mga mapagkakatiwalaan. Hindi yung mga
hindi yung mga taong mapagbalat kayo. So, hanggang dito na lang muna siguro mga bok. Ihiwalay ko na lang yung waterfalls kasi sobrang haba na ng oras. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alaga kang kalabaw. Dalawa yan mga bok.